Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Ako nga pala si Brad Steve Ibuti sa Catholic Faith Defender St. First Society. Mga kapatid, kami po ay nasa barko ngayon at kami ay papuntang Middle East. Sa gabing ito mga kapatid, magkaroon po tayo ng Bible Exposition. Ipakita ko sa inyo ang mga kamalian sa pangangaral ni Soriano at saka yung mga kamalian sa kanyang mga kasagutan sa mga taong nagtatanong sa kanya. Mga kapatid, panoorin po natin at pakinggan ang kanyang mga pangangaral. Pag namatay po ang tao, saan po mapupunta ang kaluluwa? Eh di nasa kamay ng Diyos, sabi ng Diyos ng Bob. Basahin po natin. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Ayan, in whose hands is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Nasa kamay po ng Diyos yan eh. Yan po nakasulat sa Biblia ko. Pag namatay po, Mga kapatid, kung napakinggan natin ang tanong ay ganito: pag namatay po ang isang tao, saan mapupunta ang kaluluwa? O yun ang tanong. Tapos, ito naman po ang sagot ni Brother Eli. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Mga kapatid, yung tanong nasa south, yung sagot ng ating kapatid na si Brother Eli nasa norte. Brother Eli, mali po yan. Hindi yan siya sagot sa tanong na pag namatay ang isang tao, saan mapupunta ang kaluluwa? Yung binasa mo, Brother Eli, yung hubdo si Jesus, ang pagkahulugan sa binasa mo, ginamit mong verse na nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Ibig sabihin, hawak ng Diyos ang buhay natin. Siya ang ugat, siya ang source, siya ang nagbigay buhay, siya rin ang kukuha sa buhay ng tao o kahit mang anong bagay na may buhay. Ibig sabihin, hawak niya ang lahat. Siya ang source, siya ang pinanggalingan. Yun ang pagkahulugan sa hubdo si Jesus. Pero hindi yan siya sagot sa tanong ng isang babae na pag namatay ang tao, saan mapupunta ang kaluluwa? In behalf sa nagtatanong, ito po ang masasagot natin. Pag namatay ang tao, saan mapupunta ang kaluluwa? Brother Eli, ito po ang tamang sagot sa tanong ng isang babae. Basa, Ecclesiastes 12, versikulo 7. Ganito ang nakasulat: at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa o espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Sa Mabuting Balita Biblia, ganito po ang nakasulat sa Ecclesiastes 12:7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa, at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Ibig sabihin pala, pag namatay pala ang isang tao, yung katawan natin babalik sa lupa at yung espiritu o kaluluwa ay magbabalik sa Diyos. At pagdating doon, magkaroon ng hukom. Nasa 2 Corinto mga kapatid, 5:8 Gs. Ganito ang nakasulat. 2 Corinto 5:8 Gs. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ibig sabihin pala mga kapatid, pag namatay ang isang tao, yung katawan natin babalik sa lupa at yung espiritu magbabalik sa Diyos. At pag namatay ang tao, magkaroon kagad kasi ng hukom. Nasa Hebreo mga kapatid, Hebreo 9:27,
at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. O, so mayroong hukom. Tapos sa 2 Corintios 5:10, uulitin ko, bigyan tayo ng hukom. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yan po mga kapatid, ang sagot, ang tamang sagot doon sa tanong na pag namatay ang isang tao, saan mapupunta ang kaluluwa? Kaya mga kapatid, yan si Brother Eli, dahil hindi naman tunay na sugo ng Diyos yan, kahit ano-ano na lang ang sinasagot, napakalayo sa sagot, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, tayo'y magpapasalamat sa Panginoon at bilang Katoliko, karapatan po natin na ipaalam sa kanila na mali ang kanilang aral. Si Brother Eli Soriano, hindi tunay na sugo ng Diyos. Kaya mga kapatid, wala siyang karapatang mangaral sa mga tao. Bilang Katoliko, always good, to God be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.